Barado ba ang ilong mo halos araw-araw? Yung tipong hindi ka naman nilalagnat. Wala ka namang trangkaso, pero hirap kang huminga sa isang butas ng ilong mo. At lagi mo na lang sinasabi, sipon lang siguro to. Pero paano kung hindi na talaga ito simpleng sipon? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit barado ang ilong mo araw-araw at ano ang mga posibleng dahilan na hindi mo napapansin. Stay with me! Unang dapat mong malaman, hindi normal ang barado ang ilong araw-araw. Ang sipon dahil sa virus, karaniwang tumatagal lang ng 5 hanggang 7 araw. Kung weeks, months, o taon na hindi na ito simpleng sipon. Isa na itong chronic condition. Pangalawa, ang pinakakaraniwang dahilan ng araw-araw na baradong ilong ay allergic rhinitis. Ito ay reaksyon ng katawan sa allergens tulad ng alikabok, dust mites sa unan at kama, balahibo ng aso o pusa, pollen, mold, strong perfumes o pabango. Kapag may allergy ka, nag-i-inflame ang lining ng ilong mo. At kapag inflamed, namamaga ang nasal passages. Resulta? Barado. Pangatlo, dust mites sa kwarto. Alam mo ba na ang kama mo ay isa sa pinaka may allergens sa bahay? Sa unan at foam, may microscopic dust mites na hindi natin nakikita. At buong gabi kang exposed doon. Kaya paggising mo sa umaga, barado agad ang ilong mo. Kung mas malala sa umaga ang barado mo, malaking chance na dust mites ang trigger. Pang-apat, chronic sinusitis. Kung may kasamang pressure sa noo, sakit sa paligid ng mata, mabigat na mukha, makapal na mucus, postnasal drip, maaring chronic sinusitis na ito. Ang sinusitis ay inflammation ng sinus cavities at kapag hindi ito gumagaling ng 3 buwan o higit pa, tinatawag na chronic. Hindi ito basta sipon lang. Pang-5, deviated septum, structural problem. Minsan hindi allergy, hindi infection. Minsan, structural problem ito. Ang deviated septum ay kapag hindi pantay ang divider sa loob ng ilong mo. Kapag baluktot ito, isang side lang ang barado. Kung napapansin mong isang butas lang ang madalas barado, posible ito ang dahilan. Pang-6, overuse ng nasal spray. May mga tao na gumagamit ng decongestant nasal spray araw-araw. At oo, gumagaan ang pakiramdam sa una. Pero kapag sobra ang gamit, nagkakaroon ng tinatawag na rebound congestion. Mas lalong na nababara ang ilong kapag nawala ang effect ng spray. Kaya dapat, limitado lang ang paggamit nito. Pang-7, environmental factors. Aircon na sobrang lamig, kulob na kwarto, mausok na paligid, air pollution,
Lahat ito ay pwedeng mag-cause ng chronic nasal inflammation. At kapag palaging irritated ang ilong, palaging barado. Pang-8, mouth breathing at sleep problems. Kapag barado ang ilong mo lagi, napipilitan kang huminga sa bibig. At kapag mouth breather ka habang natutulog, mas nagdra-dry ang throat mo, mas prone sa infection, at mas pagod ka paggising. Kaya minsan, connected ang baradong ilong sa poor sleep. FYI mga ka-health, alam mo ba na ang baradong ilong na matagal na ay hindi lang simpleng discomfort? Kapag chronic ang nasal inflammation, maaaring maapektuhan ang quality ng tulog mo, oxygen intake, at kahit ang concentration mo sa araw-araw. At isa pang importanteng FYI, kapag palagi kang mouth breather dahil barado ang ilong mo, mas natutuyo ang lalamunan at mas bumababa ang natural defense ng katawan laban sa bacteria at virus. Kaya minsan, ang madalas mong pagkakasakit, pagkapagod, o kahit headache, pwedeng konektado sa chronic nasal congestion. Ang ilong natin ay hindi lang para sa paghinga. Ito ang unang filter ng katawan laban sa alikabok, bakterya at pollutants. Kapag hindi ito gumagana ng maayos, mas vulnerable ang buong respiratory system mo. Kaya huwag maliitin ang simpleng barado. Minsan, mas malalim ang dahilan. Pang-9, kailan dapat magpa-check? Magpatingin na kung mahigit 2 hanggang 3 weeks na barado. May kasamang matinding sakit ng ulo. May lagnat. May mabahong discharge. May nosebleed. Hirap ka ng huminga. May pagbabago sa pag-amoy. Huwag mong hintayin na lumala pa. Pang-10, ano ang pwede mong gawin? Kung allergic rhinitis ang cause, palitan ang bedsheet weekly. Gumamit ng dust mite covers. Ibilad sa araw ang unan. Maglinis ng kwarto regularly. Gumamit ng saline nasal spray. Iwasan ang strong scents. Panatilihing may airflow ang kwarto. At kung hindi pa din gumagaling, magpa-consult sa ENT. Mga ka-health, hindi mo kailangang tiisin ang baradong ilong araw-araw. Hindi ito normal. At hindi ito simpleng sipon lang. Kapag paulit-ulit ang sintomas, may dahilan yan. Pakinggan mo ang katawan mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang word na hinga para alam kong nakaabot ka hanggang dulo. Don't forget to like, subscribe, at i-share ito sa taong laging barado ang ilong. See you next time, mga ka-health. Paalam!